Jiga Manikad po, bilang isang broadcast journalist, nakasanayan ko maging mapanuri. Kahit na sa food supplement ko, bilib ako sa MX3 dahil ito ay tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Bukod dyan, cholesterol and fat-free. That goes well with my healthy diet and workout. May seal of quality excellence at gawa sa ISO at GMP certified na planta. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Energy Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad pumalo na at isigaw mo. Same, pero iba. Pag magsabihin radyo, sabihin mo energy. Cheers, miss Chabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mong sabihing radyo. Sabihin mo. Good morning, Metro and Mega Manila! Magandang umaga po sa lahat ng mga misis na ngayon ay busy-busy sa kanilang mga tahanan. Mga nagsisipaghintuan dahil baklitas na! Isang oras na naman ang ating pagsasamahan at sa ngalan ng aking partner na walang kasing daldal na si Irma Daldal Charis. Hindi, baka mamaya magalit siya, di ba? Ang aking partner na si Kapitana Sisa na ngayon ay nariyan sa sa job fair diyan sa Circuit Mall Makati. Ayan. Ako po ang yung Tita Cora at ito ang programang Baklitas. Woo woo woo! Hi! Thursday na naman! Nakakaloka. Ang bilis ng araw, ano? Kalahati na ng taon. Sa mga panggaan natin dyan na nahihirapan sa kani-kanilang mga trabaho, kani-kanilang mga gawain sa bahay, at kung ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay, matatapos din yan. Huwag yung buhay ang tapusin. Yung problema, di ba? Huwag tapusin ang problema. Ay, huwag tapusin ang problema. Ano ba yan? Huwag tapusin ang buhay dahil problema lang yan. Di ba? Malalampasan natin yan. Tumutok ka lang dito sa Energy FM, mawawala lahat ng mga iniisip mo. Pati na lahat ng mga ng mga agam-agam sa utak mo. Pati mga nangungutang sa'yo, mawawala din. Kukunin na ni Lord. Charis. Charis lang. Oy, Pangga, magandang morning sa lahat ng ating mga ng ating mga papa drivers na ngayon ay nakatutok dahil gusto nilang malaman yung latest na mundo ng showbiz. Sa lahat ng ating mga papa driver na gustong makasagap ng mga bagong balita, 'di ba? Kasi lagi na lang napapanood natin patayan, nakawan, 'di ba? Samot-saring mga bad news. Dito na muna tayo sa mga medyo pampawala ng umay dahil medyo good news at medyo nakakatawa ang mga issue sa mundo ng lokal na aliwan. Speaking of lokal na aliwan, ayan, batiin ko lang muna ang ating mga loyal viewers na ngayon ay nakatutok sa atin. Ayan, si Karina Katuray, kaibig-ibig, ayan, mukhang nasa na yata to, nasa ibayong dagat. Ayan, nakatutok siya sa atin ngayon, batiin lang natin siya. Hello Karina, magandang morning at kung anong oras man sa bansa kung saan naroroon ka. Eto na ang chika natin for today's video. May bagong paramdam ang movie producer na si Iris Lee. Kilala niyo si Iris Lee? Kapatid ni Bruce Lee. Hindi. Hindi.
hindi kapatid ni Bruce Lee. Si Iris Lee sa netizen tungkol sa relasyon nila ng nobyo niya at aktor na si Sian Gasa. Charis, hindi si Sian Gasa. Si Sian Lim. Alam mo, kahit wala si Kapitana Sisa, ang gulo-gulo talaga natin. Si Sian Lim, ayan, sa kanyang Instagram story nitong Martes, June 4, ay nagbahagi siya ng video ng steak. Di ba mga pangga, matatandaan natin na sa mga nakaraang buwan, may pagbubunyag itong si Papa O tungkol sa steak, di ba? Nakakaloka. Ayan nga, pagbabahagi nitong si Iris Lee sa kanyang Instagram story, ang isang plato ng steak. Isang tipak lang naman, hindi naman yung sobrang dami. Parang hindi maganda kapag isang plato yung steak, yung tumpok yung steak. Ano yun? Dog food? Diba? Diba ganun kumain yung mga malalaking breed ng aso, yung mga karne tumpok-tumpok? Diba? Isang tipak lang tapos may mga design, mga ganyan. May karosa. may karne sa gitna. 'Di ba? Ang sarap talaga ng Sino kayang pwedeng makasama mag-steak? Sabi ni Iris sa kanyang caption, quick dinner to welcome a new year for me. Na may nakabelat na emoji at saka heart na puti. Kaya na mga netizen, may i-connect na naman. Dahil nga 'di ba sa mga nakaraang buwan, naging issue yung steak na yan dahil sa pagbubunyag nitong si Papa OG Diaz sa kanyang vlog na itong si Kim Chiu at saka itong si Sian Lim, yan daw yung huli nilang kinain. Bakla, hindi pakbet. Hindi paksiw. Lalong-lalo lang, hindi Paris overload ni Diwata. Hindi Paris at saka chicken. Steak. Pagbubunyag nitong si Papa O, nitong mga nakaraang buwan, nagpaluto daw di umano. Itong si Sian Lim ng Paris overload. Hindi! Nagpaluto siya ng steak kay Kim Chiu. At nung matapos na at sila'y kakain na, ay siya ay nagtapat daw na hindi na daw niya kaya or matatapos na ang kanilang relasyon. Ang tsaka naman nun, kung totoo man yun, di ba nagpaluto-luto ka pa ng steak? Ang mahal ng steak, di ba magkano ang niyan? Isang tipak niyan, di ba nasa 1.5 ganun, di ba DJ Lindsay? Hindi mo ba alam? Lalo na kapag sa Wolfgang ka bumili. Di ba? Takay disyo. Mahal, bakla, ang sakit sa bulsa. Di ba? Pero yun na nga lang, nagluto daw ito si Kim Chiu ng steak tapos brinekan siya ni Sian Lim. Grabe naman. Pwede namang ginisang corned beef na lang. Ba't naman steak? Mas katanggap-tanggap pa yun, B, kahit isang lata ng corned beef. Diba? Kisa naman steak. Di ba medyo matrabaho din magtrabaho ng steak. Magluto ng steak kasi isi-sear mo 'yan, di ba? Di ba, DJ Lindsay, isi-sear mo 'yon sa pan na may init with butter, di ba? Garlic and rosemary. Am I right? Ganyan kami sa Europa eh. Charing. Wala nga tayong USB sa Europa pa. Kaloka. But anyway, yun na nga. Nabigyan ng pakulhugan or dahilan ng mga netizen upang nang sa ganun ay batikusin muli itong si Sian Lim. Dahil nga dito sa IG story ng kanyang kasintahan ngayon na si Iris Lee na isang producer. Ika nga ng mga netizen, ay nako, para pag-usapan na naman ang paparating na movie, nagawa nyo na namang mag-connect ng mga istorya. Kasi hindi naman daw pag-uusapan yung nakaraan ni Kim Chiu at saka ni Sian Lim kung hindi naman daw mag-i-story itong si Iris Lee ng steak. Diba? Pero eto, hinahinay lang, mga Kimpaw. Diba? Wala na bang karapatan yung taong kumain ng steak at i-IG story niya? Grabe naman kayo, B. May point naman din sila, B, na bukod dahil ba naghiwalay yung dalawa dahil steak ang huli nilang kinain? Hindi na sila pwedeng kumain ng steak? Anong ilalagay nila sa IG story nila? Munggo? Walang restaurant? Diba?
Tapos ang hahanapin mo, ginisang munggo. yung may sotangon. Tsaka ginisang sardinas. 'Di ba, Tito Mars? Nakakaloka. Hanggang ngayon ay pinuputakti pa rin ng kaliwat kanang pambabatikos. Itong sardinas, hindi. Itong si Sian Lim dahil nga dito sa IG story nitong kanyang kasintahan na si Iris Lee. Kasunod ng in-upload na steak nitong si Iris Lee ay yung kinakantahan siya ni Sian Lim ng Happy Birthday. In Mickey Mouse version. Charis. Hindi siya si Tom Rodriguez. Kinakantahan siya ni Sian Lim ng Happy Birthday. Tapos may isang puting plato. Ayan, hindi natin alam kung Flora Danica ito Kasi di ba mahal ang Flora Danica. Pero puting plato na may cake. Tapos kandila. Tapos may nakalagay Happy Birthday. O, puntahan nyo na lang yung IG story. Kung di nyo na makita doon, baka nag-expire na yung post, di ba? Pero anyway, may point naman sila Iris Lee kung sakali naman di ba? Wala na ba silang karapatang mag-IG story ng cake? Eh kung gusto ng cake, ano ba yan? Wala na ba silang karapatang mag-IG story ng steak? Eh di ba masarap naman ang steak talaga? At saka kung kakain ka ng steak, di ba story mo din naman? Ako nga, yung pampano, ini-story ko di ba? Di ba? Mahal din naman kasi ang kilo ng pampano, di ba? Nako, may mga artista na naman ng mga veterano na hindi magugustuhan kapag nag-IG story at nagpo-post ka ng mga mamahalin. Hello po sa inyong lahat. But anyway, yun nga, may point din naman ang mga tagahanga nitong si Sian Lim na ano ba? Wala na ba silang karapatang mag-post ng steak? Diba? Talagang may eye connect that talaga kayo. Siguro hindi naman yung ginagawa ni Sian Lim para pag-usapan yung upcoming movie niya na Playtime na ipapalabas din ngayong buwan na ito. Hindi naman siguro yun yung yung agenda niya. Siguro ang agenda lang naman niya ay talagang masarapan sa steak. Diba? Ang sarap-sarap kayo ng steak, kahit ako din, diba? I-IG story ko din yung steak. But not all the time. Ikaw ba, Lindsay, mahilig ka ba sa karne? Hindi ka mahilig sa steak? Oo nga pala, kapag may mga pinupuntahan tayong syalang kakagat ka lang, diba? Pero ang hindi ko makakalimutan talaga sa tanan ng buhay ko, si DJ Jimbo. Yung kinain niya yung steak na parang turon, tinusok niya, pinangas niya. Hindi niya man lang hiniwa. Hindi ko na kinakaya. Pero, diba, nasa sa inyo naman yan kung paano nyo kakainin yung steak, diba? Kung gusto nyong kamayin, bahala kayo, basta binayaran nyo. Pero maganda din pinag-aaralan natin kung paano talaga yung proper na pangas. Ng steak. Diba? Nako, wag na nating palakihin yung mga ganyang issue kasi baka wala naman talagang pakahulugan itong si Iris Lee sa pagpo-post ng steak. Pero ganun pa man, hangad pa rin natin na sana ay makausad na ng tuluyan itong si Kimi. Diba? Mahal na mahal natin yan si Kim Chiu Hangad pa rin natin na mahanap niya ang totoong taong magmamahal at magpapatibok sa icing niya. Diba ako nahanap ko na yung magpapatibok sa icing ko. Actually, ginanon-ganon nga niya yung icing ko Diba? Ay, talaga ba? Wasak-wasak yung cake ko. Diba? At least, diba, maski pa paano, nakikita natin na busy si Kim sa kanyang trabaho. Alam mo, huwaran yung mga ganitong klase ng mga babae na kapag sila ay sabihin na nating nasasaktan sa pag-ibig, dinedivert nila yung kanilang atensyon sa mas importanteng bagay, which is career. Diba? Maraming salamat sa inyong paggantabay. Nako, yan muna ang unang sultada ng ating tsikahan ngayong umaga. Alam nyo, na utal-utal ako kasi meron akong singaw. Nakagat ko kasi kagabi yung dila ko. Naluloka ako. Ay, talaga ba? Pinalakpakan nyo?
Naloloka ako kasi ang sakit talaga niya. Hindi ko tuloy mailabas yung dila ko, Your Honor. Di ba? Hindi tayo makakalimot, B, kung saan tayo pinanganak. Hoy! Miss Cindy Ejercito, nakikinig po sa atin ng Butihing May Bahay ni Senator JV Ejercito. Batiin ko lang po kayo. Hello, magandang morning po sa inyong lahat. Mamaya tayo ay magbabalik. Tayo ay maghahanap buhay muna. Pero habang tayo ay naghahanap buhay ay hahandugan ko muna kayo ng mga awiting tiyak na kapupulutan nyo ng aral. Oo nga, kakapulutan nyo nga ng aral, tiyak yan, di ba? At bubuhay sa inyong mga katawang lupa, di ba? We're still same, pero iba. Kami pa rin po ang 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihing radyo, sabihin mo...